A good day, class. So this will be our first video lesson for a series of lectures up until the end of our topics this semester. So this first lesson will be for the Friday section, as this will be the topic, or this is the topic that was discussed already sa Monday section um, a few weeks ago. Okay, so let's start with limits involving infinity. Okay, so first is let's write down the theorems involving infinity. Okay, so I hope na lahat naman tayo dito may idea kung anong infinity. Pero for those who do not, ang infinity is just a representation, or it's a concept of a very, 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 very large magnitude number, no? Sobrang large ng magnitude niya, hindi natin siya matukoy. Okay? So it's, kapag sinabing infinity, it's a continuous number. Hindi tayo nag-i-stop sa isang certain number. We just know that it's continuous, no? So kapag kahit yung 1 million, 1 billion, kung ano man yung malaking number na naiisip nyo, wala pa yan sa katiting ng infinity. And the symbol for infinity is parang 8 na nakapahiga. Okay? So let's try to draw, no, kung ano yung infinity. So if that is my x and this is my y axis, okay, so the infinity is ayun, papunta doon. So that is in the positive infinity ng x, no? So kapag doon naman tayo sa kabilang side, that will be the negative infinity, and that's also applicable for the y axis. Okay, so may positive infinity din yan, may negative infinity din yan. Okay, so I hope that's clear. Let me just erase this one. Okay, so the first theorem is that the limit of the function x, or c times x, where your c is any constant, no? And x is our variable. As our x approaches infinity, will be equal to what? Okay, so let's try to draw that. This is my Cartesian plane, and let me just draw the function c of x, cx. So let's say this is the function. Sorry, dapat siya ay tab. Yun. Ayan, okay? So ang gusto natin malaman is saan papunta yung value, yung function value na cx as my x approaches infinity. Ngayon, so ang tanong daw, kapag papunta sa positive infinity yung aking value ng x, saan papunta yung aking function, yung c of x? Saan siya papunta? No? If you can see, habang yung ating value ng x ay papunta dun sa kanan, yung ating value ng y ay papunta sa taas. But we know that this will never stop going to the right kasi papunta sa positive infinity, papunta sa infinity yung x. Therefore, we can see according to this figure that our y will also continue to move up, no? So sa madaling sabi, kung yung x ko dito sa function ay papunta sa infinity, my function value cx is also approaching infinity. Okay? Pero kung mapapansin nyo, this function or this graph is applicable or is assumed to be like that, no? Assuming that my c is a positive number. Tama? Kasi if
C is a negative number, hindi magiging ganyan yung itsura ng graph. Ang itsura ng graph will be pahiga. Bakit? Well, negative yun eh. Ito ay negative C of x. Negative CX. Sorry. Okay? So, ano naman ngayon ang mangyari kapag negative yung aking C? Kapag yung negative yung aking C, kung makita nyo, kapag papunta sa kanan yung aking x, while my x is approaching positive infinity, no, my y is also, pababa siya ng pababa. It's also approaching infinity, but in the opposite direction. Papunta siya sa negative infinity. 'Di ba kanina sa y-axis, yun yung positive infinity, papunta dun sa taas. And papunta sa baba is negative infinity. Papunta sa, Okay? So, actually, we can divide these two sa dalawang theorems, no? So, that is theorem number 1, that the limit of C of x as x approaches infinity is infinity. Given that, no? Take note, given that my C or the constant is positive or greater than 0. So, ang pangalawa is yun lang din, no? The limit of C of x as x approaches infinity is equal now to, ngayon naman, kung kanina ay positive infinity, ngayon siya ay negative infinity, given that my C is less than 0 or my C is negative. Okay? So, those are the first two theorems. Okay? So, sige, para mas kita ninyo, i-drawing ko yung graph ng dalawa. Okay, so, para sa unang theorem, okay, so, ang itsura ng positive C is something like this. That is C of x. Dito naman is, that is negative C of x. Or, sorry, mali. This is also C of x, no? Para sila C of x. This is also C of x. F of x is equal to C of x. But C is less than 0. Dito, C is greater than 0. Okay? So, baka may magtaka sa inyo, paano naman po sir kapag C is equal to 0? Then, kung C is equal to 0, then this whole term becomes 0. Tama? So, it will become limit of 0 as x approaches infinity. Okay? So, alam nyo na yon. Nasa first theorems natin yon ng evaluating limits. Okay, so those are the two most basic theorems involving infinities. Okay, so for the following theorems, we have to study a specific function, which is the function f of x is equal to 1 over x. Okay, so this is one very, very important function when it comes to limits involving infinity. So, first, no, let us first draw kung ano nga bang itsura ng function na yan. So, itsura ng function na yan is something like this. Okay, so as you can see, the function is divided into two parts. Meron tayong positive and meron tayong negative part, no? So, also, makita nyo, you can also observe that the function, this right part ng function, no, itong part na to, it is, well, both, no, they are both asymptotic, no,
asymptotic to the x and y axis. Anong meaning ng asymptotic? Meaning, the function approaches either of the axes, both the x and y axis, but it will never touch them. No, palapit lang siya ng palapit doon sa function, sa axis natin, but in reality, they will never touch that or those axes. Bakit? Okay, so let's try to discuss some function values. So let's try making a table of values. Okay, so this is my x and this is my function value f of x. Gawa tayo ng mga values na. Okay? So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay na muna siguro yan. So, kung dito ang... So, let's try. If my x is 1, my f of x will be 1 over 1 or that is also equal to 1. Okay? Kapag ang aking x naman ay negative 1, that will be 1 over negative 1 or that will be equal to negative 1. Kapag yung aking x naman ay 2, dito sa kabilang side ay negative 2, my f of x will be 1 over 2, dito naman is 1 over negative 2, or this is negative 0.5. This is 0.5. No? Palayuin natin siya ng palayuin. Dito sa, let's say, instead na 2, biglain natin into 1,000. No? Dito rin, negative 1,000. So, this function value is 1 over 1,000. No? So, that is 0.001. Dito naman, ganun lang din, but it will be negative 0.001. Okay? So, kung titignan nyo, no? Habang palaki ng palaki yung magnitude ng ating x, magnitude, kapag magnitude, guys, ang pinag-uusapan, we don't care about the negative or the positive sign. Magnitude is just yung number mismo sa loob, no? So, pag mas malaki yung magnitude, kung titignan nyo, magnitude ng x, pag mas malaki yung magnitude ng x, mas malaki yung value ng ating y, no? Kung titignan nyo, yung dito sa ating table of values, ang pinakamaliit na x ay 1, negative 1, yung magnitude, pinakamaliit. Siya rin yung nag-produce ng pinakamalaki ng resulta sa ating function, no? Which is 1 and negative 1. Okay, kung palakihin natin yung magnitude ng ating x, so maging 2 at negative 2, yung ating y ay liliit. This became negative 0.5 and 0.5, no? So, mas kita yon kapag pinajump natin yung value natin sa 1,000 na magnitude. Positive and negative 1,000. Yung kinalabasan niya is positive and negative 0.001. No? So, dito yan sa part na yan. No? Wherein, let's say, ito yung ating 1. Is 1. If my x is 1, my y is also 1. So, this is 1, 1. No? And, applicable din yan doon sa kabilang side. If this is my x equals negative 1, this is my y equals negative 1, then there is a point negative 1, 1. Negative 1, negative 1 pala, sorry. So, this is this point, no? And, ito naman, nandito siya. Okay? So, medyo mas gets na natin na habang pinapalaki natin yung magnitude ng x, katulad nito, habang pinapalaki natin yung magnitude ng x, yung ating y ay pababa siya ng pababa. Pababa ng pababa yung ating value ng y. Okay? In the negative direction naman, habang pinapalaki natin yung magnitude ng x in the negative direction, yung ating y, papaliit din siya ng paliit in that direction. Okay? Pero, paano naman itong parts na to, no? Okay, so gawa ulit tayo ng table of values for those parts naman. Oops. So,
What if our x naman ngayon, instead na 1 is 0.5 naman yung ating x? Kapag ganyan, yung ating f of x will be 1 over 0.5 or that will be equal to 2. No? Tignan nyo, pinaliit ko yung x pero lumaki yung y. Let's try to do that a bit more. If my x is 0.1, which is clearly less than 0.5, my f of x will be 1 over 0.1 or that is equal to 10. Ano? Kaya kung makikita nyo, habang paliit din ng paliit yung ating x dito sa part na to, no? This is 1, anditong 0.5, no? Ito yung x equals 0.5. Yung aking y dito, according dito sa aking value, it became 2. Lumaki siya. So, this is 2. No? So, this is the point 0.5, 2. Ano? And, kung makita nyo, kung pinaliit ko pa yung aking x to 0.1, which is somewhere here, yung aking y ay naging 10. Somewhere there na. No? Mataas na. So, there exists a point 0.1, 10. And it will continue, no? The function value will continue to increase. Itong value na to, mag-i-increase to na mag-i-increase, paakyat to ng paakyat, habang yung x ko ay paliit ng paliit. No? If my x is 1 million, my y will be 1 over 1 million. Paliit siya ng paliit. No? And that is also true dito sa negative part ng ating graph. Okay? So, I hope na intindihan kung ano yung behavior nung itong function na f of x is equal to 1 over x. Okay? So, moving on. Given that alam na natin kung ano yung behavior ng function na to, we can play a little bit, no, with this, using or applying limits. Let's try kung medyo naintindihan talaga natin. Ano? Ngayon, let's ask ourselves, what is the limit, no, of that function 1 over x naman? Okay? Sorry. Okay, so let's try asking ourselves, what is the limit of 1 over x as our x approaches, let's say, positive infinity or positive or negative infinity. No? So, itry natin sagutin to. Okay, so kung titignan natin yung graph niya, is 1 over x. Oops, sobra. Palitan natin ng color. That is the function 1 over x. As x approaches daw positive or negative infinity. No? Kapag yung x daw is papunta sa positive infinity, this is positive infinity, or papunta siya sa negative infinity, yung ating function value, yung red, saan siya papunta? Palapit siya ng palapit dito, which is y equal to 0. Tama? Ibig sabihin, habang palaki ito ng palaki na denominator, since siya ay nasa denominator, yung buong value na to ay paliit ng paliit. Tama? Katulad nung kanina na pinakita natin sa table of values. No? So, habang nasa ganito siyang form, palaki ng palaki yung denominator ko, yung buong value ay paliit ng paliit. But we know that it never touches 0. Hindi siya papunta, asymptotic siya sa y equal to 0. Tama? Although palaki ng palaki yung ating value ng x, as denoted by infinity, no? Papunta siya sa positive infinity or negative infinity, and we know dito sa ating graph that it is asymptotic, so it never touches 0. So ano ba yung limit niya? And what is the definition of a limit, di ba? Ang limit natin, or ang definition natin ng limit is saan nag-a-approach itong function value na 1 over x, no? As our x approaches infinity, positive or negative infinity.
Saan siya palapit, no? It is approaching 0. Ano? Kasi kung titignan nyo, habang papunta sa kanan yung ating x, yung ating y ay palapit ng palapit sa 0. Okay? So that's actually theorem number 3. No? That the limit of c over x as x approaches positive or negative infinity is equal to 0. Bakit c, hindi 1? Kasi guys, kahit naman itong 1 over x na yan, ipa-approach mo yung x to infinity, equal yan sa 0. Kahit itong 1 na to, palitan mo yun ng 1 million o 1 trillion o kahit ilan pa yan, no? Kahit anong constant yan, kapag palapit siya ng palapit sa yung x natin ay papuntang infinity, wala na eh. Wala nang bilang yan number na yan eh. Infinity na yung nasa baba niya eh. Sobrang laki nito, no? That kahit itong number na to, barya lang dito sa x na to. Ano? So any number, no? Any c. Kanina ang example lang natin talaga is 1 para medyo mas simple, pero actually it's any constant number divided by x. Okay? And that is the third theorem. Okay? So kanina dito sa function na to, I mean sa graph na to, sa theorem number 3 is papunta sa labas, no? Dito naman tayo ngayon sa papunta sa loob. Okay? So, let me just clear this, no? Para medyo mas malinis. Pangit. Sorry guys. Pagpasensyahan nyo na yan. Okay, so kanina, ang tanong is, ang limit as x approaches positive infinity. So, papunta doon. Ngayon naman is, what if our x now approaches 0? Kapag paliit naman yung value. Okay, so let's write that down first. So what is the limit, no, of 1 over x as x approaches 0 from the right? Okay? Bakit? Ano yung x approaches 0? As x approaches 0, ito yan. This is our x-axis, so papunta sa 0. But we have two sides of the graph. Meron tayong x approaching from the right, which is this one, and meron din tayong x approaching from the left, which is this one. Okay, so ang unahin natin is ito. As x approaches 0 from the right, no? So kung makita natin, as x approaches 0 from the right, yung ating y is papunta doon sa taas. So that is what? This approaches positive infinity. Okay? Pero kung ang function naman natin is, well, same function, pero ang tanong is, as x approaches 0 from the left, kung dito naman siya nanggagaling, kung ang x ko daw ay papunta doon sa 0 from the left, kung makita natin yung function value or yung ating y ay papunta doon sa baba, which is negative infinity. Okay? So, sana naintindihan po yun, ano? So, that's actually theorems number 4 and 5. Okay, so that is the limit of, again, instead na 1 over x, that will be c over x, kasi this is also applicable kahit ano yung constant sa taas.
may it be 1 or 10 or 1 million, you will also have the same result, no? So the limit of c over x as x approaches 0 from the right will be, no, positive infinity. And the last is the limit as c over x as x approaches 0 from the left will be negative infinity. Okay po, ano? Wala. Tayo niya mag-zoom out. Baka sagad na yun. Okay, so these are the 3 theorems. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So, sa next video natin, try natin gumawa ng examples.